Patuloy pang humina itong si Bagyong Josie at nasa kategorya na nga lamang na tropical depression. Huli ngayong namataan sa layong 1,070 kilometers east o silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na maabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy kaya kumikilos pa north-northwestward o hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At nananatili pa rin na wala itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Samantala, meron nga tayong isang bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli nga yung namataan sa layong 820 kilometers kanluran nitong extreme northern Luzon. Sa ngayon ay medium chance na maging isang ganap na bagyo itong nasabing low pressure area at meron tayong nakikitang dalawang senaryo. Una, maaari itong maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras habang pumupunta sa may katimugang bahagi ng China at maaari nga na panandalian lamang yan at patuloy na ang humina. At meron namang ikalawang senaryo na kung saan maaari itong mas lumapit sa kalupaan ng Hong Kong. At dahil nga lalapit yan sa kalupaan, mas mababa yung chance niya na maging isang ganap na bagyo. Alinman sa nasabing dalawang senaryo ay walang direktang epekta pa rin sa alingmang bahagi ng ating bansa. Samantalang habagat pa rin ang siyang umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Nagdadala nga yan ng katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas na mga pag-ulan. At base nga sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan na nga natin sa susunod na mga oras ay maaari ng mas lumayo na nga yung pagkilos nitong si Bagyong Josie sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan nga na kilos na yan pa north-northeastward at maaari nang makalabas mamayang hapon o gabi. Inaasahan na din natin yung patuloy na paghina nito at maaaring maging isang low pressure area na lang pagsapit nga dito sa labas ng PAR. Nanatili pa rin na sa mga susunod na oras, wala ring magiging direktang epekto to sa alimang bahagi ng ating bansa.